Sa episode na to, alamin natin kung sino-sino yung mga elite na professionals na nagpapatakbo sa mga multi-million dollars na mga machinery na to. Para mas madali nating maintindihan, ikaka-categorize natin siya sa apat na mga grupo. Yung nasa leadership na position, yung mga tao sa pit wall, yung sa garahe, at yung mga pit stop crew. Pero unang-una, kailangan nating tandaan na ang pinapayagang number of operational staff sa isang karera, sa isang race weekend ay 60 operational staff lang per team. Para namang maging fair to sa mga teams na wala masyadong budget na pangpasweldo at para hindi masyadong maging crowded yung loob ng pit lane. Sa leadership, kadalasan merong 3 positions yan. Unang-una, syempre, yung team principal. Yung team principal, siya yung talagang overall na leader ng isang team. Siya yung humaharap sa mga media kapag may mga press conferences. At nasa kanya ang overall na accountability at ang final say sa mga decisions para mapatakbo ng maayos at smooth yung kanyang Formula 1 team. Yung mga taong directly under sa kanya are sporting director or yung team manager tsaka yung technical director. Yung sporting director or yung team manager, siya yung nagpapatakbo ng operations at yung mga procedures para lang masigurado na nakasunod sila sa mga regulations. Sinisigurado niya na in compliance yung mga ginagawa nila sa loob ng garahe, pati na rin kung paano nila pinapatakbo yung isang race weekend. Siya rin yung overall na coordinator sa mga department heads like aerodynamic department, engine department, at car assembly. Yung technical director naman, as the name suggests, siya yung namamahala sa mga technical operations ng isang team. Siya yung may pinaka-authority pagdating sa car performance, sa mga trackside operations, kung ano yung mga strategy na kailangan nilang i-implement during a particular race weekend. Minsan, siya rin yung in charge sa mga decisions sa mga car upgrades, kung kailan nila ilalabas yung mga upgrades na yon within the F1 calendar. Yung sporting director tsaka yung technical director, kadalasang nagre-report sila sa team principal. Pero itong si technical director, under niya, mga heads of race engineering, pati na rin yung mga tao sa factory. Dumako naman tayo sa pit wall. Yung pit wall, ito yung kadalasang stations ng mga race engineers na nandun mismo sa pit lane. Kaya siya tinawag na pit wall kasi directly behind lang siya ng wall between yung racetrack tapos yung pit lane. Dito nyo kadalasan makikita yung team principal, yung head of race engineering, pati na rin yung mga race engineers ng bawat drivers. Sila yung tumitingin sa telemetry, sa data, sa track conditions para during the race itself, magkaroon sila ng magandang strategy. Kadalasan sa isang pit wall, meron silang 4 to 6 na personnels dyan. Unang-una, yung head of race engineering or yung kanilang chief race engineer. And most of the time, lagi niyang katabi dyan yung head of strategy or yung kanilang chief strategist. Yung chief race engineer, siya yung talagang nagpaplano kung ano yung magiging setup across both cars. And kailangan naka-align yung kanilang setup kung ano yung magiging plano nila during the race itself. Samantala, yung chief strategist naman, siya yung nagpaplano kung kailan gagawin yung mga pit stops at yung mga tires na gagamitin depende sa racetrack conditions. Siyempre, isasama na nila dyan yung safety cars tsaka yung virtual safety car scenarios. And most importantly, yung weather, kung malaki ba yung chance na umulan, and ang kadalasang katabi ng chief strategist yung dalawa race engineers ng dalawang drivers. Kasi minsan, magkaiba yung strategy ng dalawang kotse na yon. And depende yan kung ano yung magiging objectives ng team for a particular race. And kadalasan sila yung maririnig nyo sa radyo na nakikipag-usap sa mga drivers. And ngayong 2026 season,
napaka-importante ng mga roles ng head of strategy, pati na rin yung mga race engineers. Because of the new regulations sa mga engine modes, pati na rin yung active aero, kailangan makapagbigay sila ng timely and then yung correct na advice sa mga drivers. Kaya bawal na yung mga natutulog sa pansitan ng mga race engineers ngayong season. And isa pa sa mga crew ng pit wall ay mga data and then yung kanilang systems engineer. Sila yung tagabasa ng telemetry and then tagabantay kung may mga alarms na makikita sa kanilang mga sensors. Kasi sa isang Formula 1 car, punong-puno ng mga sensors yan. Kaya kapag may mga inconsistency dyan, kailangan nakabantay yung data and then yung kanilang systems engineers para masabihan nila yung chief strategies na ayan, may problema tayo sa tire pressure, may problema sa front wing na hindi masyadong nagke-create ng downforce. Last but not the least is yung remote operation supports or yung mga engineers na nasa factory. Kasi kung ano yung nangyayari sa race, directly nakalik siya sa factory ng bawat team para makapag-run sila ng simulations in real time. Napaka-importante nito kasi maraming mga scenarios ang pwedeng mangyari sa isang race. So kung halimbawa sa factory may 10 computers dyan nag-run ng iba't ibang simulation ng race, kung ano yung pinaka magbibigay ng the best result for them is yun ang i-communicate sa kanilang chief strategist through the technical director. Ngayon, pumunta naman tayo sa garahe. Sino yung mga elite na mga professionals na makikita nyo sa isang garahe ng Formula 1 team? Unahin na natin yung mga leaders ng isang F1 garage. Siyempre, nandyan na yung chief mechanic nila at number 1 mechanic per car. Meron tayong chief mechanic and then meron tayong number 1 mechanic per car. Like sino yung number 1 mechanic ng car number 1 at saka sino yung number 1 mechanic ng car number 2. Yung chief mechanic, syempre, as the name suggests, siya yung overall na leader ng isang garahe. Siya yung nag-coordinate ng buong garage crew to make sure top-notch execution tsaka yung quality ng kanilang trabaho. And then of course, he has to coordinate kung anong nangyayari between both cars. Yung chief mechanic, nagre-report siya sa sporting director ng isang Formula 1 team. Yung number 1 mechanic naman per car, siya yung nagda-direct sa mga car mechanics to make sure 100% ready yung kanilang assigned na car during the race weekend. And usually, nagre-report yung number 1 mechanic per car sa chief mechanic nila at race engineers to make sure na tama yung car setup. Kasi most of the time, magkaiba talaga yung setup ng car number 1 and the car number 2. Depende na yan sa driver's preference. Sa mga regular mechanics naman, meron tayong 10 types. Yung front-end mechanics, kung saan sila yung in charge sa front part ng kotse from the front wing, yung front suspension, kasama na dun yung mga brake ducts. And then kung may front-end mechanics, meron naman tayong rear-end mechanics. Sila yung in charge sa rear suspension and sa rear wing. And apart from the front-end and rear-end mechanics, meron tayong mga technicians sa gearbox, meron tayong technicians sa hydraulics, and of course, yung mga car electronics and controls. Meron din tayong mga specific na technician for the brakes. Most importantly, yung power unit na mga technicians. And meron tayong mga technicians for the tires to check for tire pressures and then yung procedures paglalagay ng mga tire blankets. And para mahanda yung mga different tire compounds during the race weekend. And lastly, meron tayong mga technicians for the bodywork and yung mga composite and carbon fiber part. Sila yung in charge sa pagre-repair just in case may mga incidents sa track. Sila talaga yung nag-work beyond the hours para lang maihanda ulit yung mga kotse for the next stage of a race weekend. And syempre, wag nating kakalimutan yung mga tao who are in charge of the setup ng garahe. Sila yung mga personnels na kailangan talaga maihanda nila yung garahe ng car number 1 and then yung car number 2 na lahat dapat ng mga tools ready na, nandyan na, lalong-lalo na yung mga data collection tools. Ngayon, alamin natin kung sino-sino ba ang mga pit stop crew
at kung ano ang mga roles nila. Una nating tatandaan, sa bawat Formula 1 team, hanggang 20 na pit stop crew lang ang pinapayagan. Yung leader ng isang pit stop crew ay tinatawag na pit stop crew chief or yung over-the-wall coordinator. Yung crew chief, he makes sure na ready yung bawat member ng kanyang team, and he has to coordinate sa pit wall kung ano yung magiging tire set ang ipapalit nila at yung mga wings adjustment na kailangan gawin pag pumasok na yung kotse doon sa box. And syempre, kailangan super synchronize yung kanilang paggalaw. In charge din yung crew chief na mag-train at mag-practice ng paulit-ulit during the race weekend para maging muscle memory na yung bawat galaw nila. Pag pumasok na yung kotse sa box, ang unang gagalaw dyan are the front jackman, yung rear jackman, and then yung mga side stabilizer. Yung front jackman, siya yung nagaangat ng unahang bahagi ng kotse para mapalitan yung front tires, and then yung rear jackman naman, siya yung nagaangat ng likod ng kotse para mapalitan yung rear tire. And syempre, nandyan yung dalawang stabilizers para hindi masyadong gumalaw yung kotse habang pinapalitan yung gulong. Sa wheel change naman, meron tayo 12 crew, 4 na wheel gunners and 4 na taga-hila ng gulong or yung tinatawag na pullers, and 4 na taga-salpak ng gulong or yung tinatawag na fitters. Yung 4 na wheel gunners are in charge to loosen and then to tighten yung mga wheel nuts. Huwag natin kakalimutan yung mga in charge for aero adjustments. Sila yung taga-adjust ng front wing and also yung rear wing kung may kailangan palitan na aerodynamic configurations. Yung specific na instructions para dyan is nanggagaling either sa chief strategist or yung head of race engineering. And finally, meron tayong taga-release ng kotse, yung taga-control ng lights for pit release to confirm na the car is now safe to be released from the box. May mga instances na nagiging faulty yung lights o nagkakaroon ng error sa pagpindot, and then ito yung kadalasan na nagiging cause ng banggaan sa loob ng pit lane. So overall, meron tayong 20 na pit stop crew. Pero hindi lang yan, meron tayong mga backup na mga crew to ensure yung safety. Usually, sila yung tinatawag na behind the wall. During an active pit stop, bawal silang tumawid papunta doon sa box. Except yung mga tire runners. So sila yung taga-bitbit ng bagong tires at sila din yung taga-buhat ng mga nagamit ng mga tires pabalik doon sa garahe. In addition to them, meron tayong mga fire marshal. Usually, 2 fire marshals for every team. Meron din tayong mga backup na mga jack operators tsaka yung mga wheel gunners. And just in case magkaroon ng incident sa track na kailangan palitan yung front wing, meron din tayong mga crew na tagadala ng bagong front wing na isasalpak doon sa kotse. And usually per team, ang inaalaw na behind the crew members is between 6 to 12. So ayan, ngayon alam niyo na. And hopefully kapag nanonood kayo na Formula 1 race during a pit stop, mabilis nyo nang makikilala yung bawat member ng isang pit stop crew. Alamin natin kung magkano yung sinesweldo ng nasa leadership ng Formula 1 team. Kapag isa kang team principal, ang average na salary na pwede mong i-expect is between $1 million hanggang $10 million bawat taon. Grabe, ang laki, di ba? So kapag ikaw naman ay isang sporting director ng isang Formula 1 team or yung pinaka-manager ng team, ang pwede mong i-expect na sweldo is between $250,000 hanggang $800,000 bawat taon. Sobrang laki pa rin siya kasi biruin mo parang around 15 million pesos yan hanggang 45 million pesos bawat taon. At kung ikaw naman ay isang technical director, ang pwede mong i-expect na sweldo is between $250,000 hanggang $600,000 bawat taon. So around 15 hanggang 35 million pesos based on current na exchange rate. Kung isa kang head of race engineering, ang pwede mong i-expect na salary sa isang Formula 1 team ay roughly $180,000
hanggang $300,000 bawat taon. In pesos, around 10 million pesos siya hanggang 18 million pesos bawat taon. Kung ikaw naman ay isang chief strategist tulad ni Hannah Schmitz ng Red Bull, ang pwede mong expect na salary ay roughly $200,000 hanggang $300,000. So parang pareho lang sa head of race engineering na 10 or 11 million pesos hanggang 18 million pesos bawat taon. Kung ikaw naman ay isang race engineer ng isang driver, ang pwede mong i-expect na sweldo is roughly $150,000 hanggang $250,000. So around 8 hanggang 15 million pesos siya bawat taon. Kung isa kang data and systems engineer or yung kanilang remote support engineer, ang pwede mong i-expect na salary is around $75,000 hanggang $150,000. So not bad kasi milyonaryo ka pa rin. Sa isang taon, umaabot yung sweldo mo ng 4 million pesos hanggang 8 million pesos. So yung mga sweldo na to is nagva-vary siya kung gaano kayaman yung isang Formula 1 team. Teams like McLaren, Mercedes, Red Bull, and then Ferrari. So sa tatlong position na to, you can expect na yung sweldo nila nasa upper tier ng salary range. Ngayon, alamin natin kung magkano ba ang sinasahod ng isang mekaniko sa loob ng Formula 1 team. Kung isa kang chief mechanic o number 1 mechanic, ang pwede mong i-expect na sweldo is between $90,000 hanggang $110,000 per year, or kung sa pesos, it is between 5 million pesos hanggang 7 million pesos bawat taon. So not bad, especially may mga travel perks yan. Buong taon naglilibot ka sa buong mundo and halos lahat ng pagkain at saka yung accommodation sagot na ng team. And kung isa ka namang regular na mekaniko ng Formula 1 team or isa kang technician, ang pwede mong i-expect na sweldo is between $67,000 hanggang $135,000, or kung sa pesos, around 4 million pesos hanggang 8 million pesos bawat taon. Kasama na dyan yung mga front-end mechanics, yung mga rear-end mechanics, power unit technicians, brake technicians, sa hydraulics, sa gearbox, and anything related sa setup ng isang Formula 1 car. At bago natin pag-usapan ang sweldo ng isang member ng pit stop crew, we have to take note yung mga pit stop crew na to, sila din yung mga mekaniko sa loob ng garahe during the entire race weekend. So ang nangyayari kapag isa kang mechanic sa isang Formula 1 team, ang isa sa mga pwedeng maging additional roles mo is to be one of the pit stop crew. Kasi minsan baka akalain nyo na magkaiba yung mga mekaniko at magkaiba yung mga pit stop crew. No, usually yung mga pit stop crew, sila din yung mekaniko na tumutulong sa pagsa-set up ng mga Formula 1 cars. Pero may mga perks yan. Kapag isa ka sa mga pit stop crew, pwedeng dumoble or maging triple yung magiging sweldo mo sa isang Formula 1 team. So kapag sumesweldo ka ng 5 million pesos per year, kapag isa ka sa mga pit stop crew, lalong-lalo na kung napaka-crucial ng role mo like yung mga wheel gunners, pwedeng umabot sa 15 million pesos kada taon ang magiging sweldo mo. Kaya usually kapag nanonood ka ng isang race weekend sa TV, di ba? Yung mga tao na nakikita mo sa garahe na nagkukumpuni or nagsa-set up ng mga kotse, sila din yung mga tao na tumatakbo sa pit lane during a pit stop. Because of that additional role, talagang tataas yung pwede mong maging compensation sa isang taon. Kung nangangarap ka na magtrabaho sa isang Formula 1 team, yung paulit-ulit na binabanggit kong word dito is engineer. So kung ang tanong mo kung ano yung kailangan pag-aralan para maging isang race engineer ka hanggang sa ma-promote ka to become the chief strategist, alam mo na kailangan mong kumuha ng engineering. Pero hindi lang to basta-basta engineering. Pwede kang magsimula sa mechanical engineering, or you can also take aerodynamics engineering, advanced physics, or yung mga related na mga courses para lang makapasok ka sa mundo ng motorsports. But of course, malaki yung advantage kapag nasa proximity ka ng mga team headquarters, di ba? Like yung Motorsports Alley sa UK.
So around Silverstone, syempre, ang masasabi ko dyan, always chase your dreams. Kasi walang imposible sa mundo ng motorsports, di ba? Nakita nyo na yan. Kaya ayan, kung nangangarap ka maging isang mekaniko sa loob ng isang Formula 1 team, ngayon pa lang alamin mo na ang mga pathways kung paano makapasok sa motorsports, para habang nag-gain ka ng experience, tumataas din yung qualifications mo. And in fact, may mga OFW na nagme-message sa Pitstop Pilipinas na nagtatrabaho sa mga factory na to. Especially sa mga parts manufacturing at sa mga precision tools na ginagamit sa motorsports like Formula 1. And I know for a fact that marami mga Filipino na nagtatrabaho bilang isang pit crew or mechanic sa iba't ibang racing categories like sa Le Mans, mga GT racing. Kaya kung isa kayo sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa loob ng motorsports, huwag kayong mahihiyang mag-comment.